Diyan ano, huwag ninyong isasagad yung pera ninyo sa pagbili ng second hand na kotse. So for example, yung nagugustuhan ninyong kotse is nasa 500,000, at least sana may mga 50,000 man lang kayo or 10% o 20% nung amount na bibili ninyo. Para in case na may problema man, mabilis nyo lang magagawa. Ito yan mga paps ha. Pag bibili kayo ng second hand, especially kung yung edad ng kotse is nasa 5 taon na or tumakbo na siya ng mga more than 80,000 kilometers, i-expect nyo na may possible na masisira yan sa mga susunod na panahon. Kasi alimbawa, yung mga goma dyan, nagdi-deteriorate talaga yan. Kumbaga tumitigas, lumalambot, nagkakaroon ng crack. So kahit hindi gamitin yung kotse, through time, talagang bibigay talaga yan. Okay, yung mga plastic, lumalambot din, lumulutong, or yung ibang component dyan, nagkakaroon talaga ng mga sludge, or nagkakaroon ng dumi, kailangan linisin, or anything. No, kumbaga, normal naman yun. So, pag kayo ay bumili ng second hand na kotse, huwag ninyong isasagad yung amount ninyo dun sa kotseng bibili ninyo. Dapat magkaroon talaga kayo ng spare, para kung sakaling magkaroon ng problema, mabilis nyo magagawa at mabilis nyo rin mai-enjoy yung kotse ninyo. Kasi yun yung difference ng brand new. Sa brand new kasi, sabihin na natin, yung security na hindi kayo gagastos kagad ng malaki, wala na. Kumbaga kasi nga, naka-warranty pa naman siya. Maintenance ka lang talaga dyan. Pero kung bibili kayo ng second hand, expect nyo na, sooner or later, meron talaga siyang magiging gastos at sana nakahanda kayo.